Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa dangal at pagkatao? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Sabi nila, sa pinakamatinding unos ng buhay, doon lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. Paano kung ang kamay na iyong hinahamak ang siya palang tanging kamay na magliligtas sa iyo at sa pinakamamahal mo? Ito ang kwento ni Hiraya. Umalingaw-ngaw ang kulog sa buong kalangitan ng sansinag, kasabay ng pagbuhos ng ulan na tila ba walang katapusan. Sa loob ng marangyang Hacienda del Cielo, ang bawat pagkidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa nagdidilim na mansyon, nag-iiwan ng mga aninong sumasayaw sa dingding. Nakatayo si Hiraya Alcantara sa gilid ng sala, hawak ang isang basahan. Tahimik na pinupunasan ng isang mesang gawa sa nara. Bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang paalala ng unos sa kanyang dibdib. Dito, sa bahay na ito, siya ay si Hiraya ang katulong. Hindi si Dr. Alcantara ang pangalang pinaghirapan niya. Binuo. At pagkatapos ay winasak ng isang mapait na nakaraan. Bilisan mo nga riyan. Kanina ka pa dyan. Para kang pagongkong kumilos. Ang matinis na boses ni Myla Imperio, ang mapapangasawa ng heredero ng mansyon na si Silvan, ay pumunit sa katahimikan. Nakaupo ito sa isang malambot na sofa, ang malaking tiyan ay nagpapatunay na kabuwanan na niya. Ang kanyang magandang muka ay nakakunot sa pagkainis. Yumuko lamang si Hiraya. Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Iyan na lang ba lagi ang sasabihin mo? Tumayo si Myla. Dahan-dahang lumapit kay Hiraya, ang mga matay puno ng pangmamaliit. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Isang hamak na katulong at sa mga kamay mong iyan. Tiningnan ni Myla ang mga kamay ni Hiraya na may pagkasuklam, na naglilinis ng dumi sa buong pamamahay na ito. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng buhay mayroon ka. Napakuyom ang mga palad ni Hiraya sa ilalim ng basahan. Ang mga kamay na ito, na minsang sumalba ng buhay, na minsang naging instrumento ng pag-asa, ngayon ay hinahamak. Ngumisi si Myla. Tila nabasa ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Itinuro niya ang kanyang tiyan. Dugo ng Del Cielo ang dadaloy sa anak ko. Isang heredero. At hinding-hindi siya pwedeng iluwal ng maruming kamay ng isang katulong. Kasabay ng kanyang huling salita, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit na sinundan ng biglaang pagkawala ng lahat ng ilaw sa mansyon. Kadiliman. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa dilim. Sigaw ni Myla. Ano ang nangyayari? Nasaan ang ilaw? Nagkagulo ang mga kasambahay. Ang emergency lights ay sumindi makalipas ang ilang sandali. Nagbibigay ng malamlam na liwanag sa buong sala. Ngunit ang gulat ay napalitan ng mas matinding takot nang isa sa mga gwardiya ang pumasok, basang-basa at hingal na hingal. Senyorita Myla, Sir, putol po ang kuryente sa buong bayan. At natumba po ang malaking puno ng akasya sa daan. Hindi po tayo makakalabas. At sa gitna ng kaguluhan, isang panibagong tunog ang narinig. Isang mahinang pag-agos ng likido sa sahig. Napatingin ang lahat kay Myla. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi sa galit, kundi sa purong takot. Ang kanyang bestida ay basa na. Pumutok na ang kanyang panubigan. Aray. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang muka'y namilipit sa sakit. Mamanganganak na ako. Walang ospital, walang doktor, walang paraan para makalabas. Ang tanging naroon ay ang rumaragas ang ulan sa labas at ang papalapit na pagdating ng isang sanggol sa loob. Sinubukan ni Silvan na manatiling kalmado, ngunit ang gulat ay bakas sa kanyang mukha. Tumawag kayo ng ambulansya, kahit ano. Walang signal, sir, sagot ng isa pang katulong. Ang mga paghilab ni Myla ay naging mas madalas, mas malakas.
Ang kanyang mga sigaw ng pagmamataas ay napalitan ng mga daing ng sakit at desperasyon. Sa bawat paghilab, ang kanyang kayabangan ay unti-unting natutunaw. Iniiwan lamang ang isang babaeng takot na takot. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Hiraya. Ang kanyang isip ay bumalik sa emergency room. Ang amoy ng antiseptic, ang tensyon, ang buhay at kamatayan, ang panunumpa na kanyang binitawan. Nakita siya ni Maila. Sa pagitan ng isang matinding paghilab, ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Sa mga mata ni Maila, wala na ang pang-aalipusta. Ang naroon na lang ay pagmamakaawa. Hiraya, halos pabulong na, sabi ni Maila. Ang bawat salita ay nahihirapan. Ang luha at pawis ay magkahalo na sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Sylvan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Hiraya. Hiraya, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tumigil ang mundo para kay Hiraya. Ang babaeng humamak sa kanya, ang babaeng dumura sa kanyang pagkatao. Ngayon ay nagmamakaawa para sa tulong niya. Para sa tulong ng mga kamay na tinawag nitong marumi, isang malalim na hininga. Pagkatapos ay isang tango. Ang pagiging doktor ay wala sa titulo, nasa puso. Magpakulo kayo ng tubig. Kumuha kayo ng maraming malinis na tuwalya at gunting. Utos ni Hiraya sa ibang mga katulong. Ang kanyang boses, na dati mahina, ay biglang naging puno ng awtoridad at kumpiyansa. Nagulat ang lahat, pati na si Sylvan, ngunit sumunod sila nang walang tanong. Ang marangyang sala ay naging isang pansamantalang delivery room. Sa gabay ni Hiraya, ang lahat ay kumilos. Ang dating katulong ay naging komandante. Ang dating mapagmataas na ginang ay naging isang pasyenteng umaasa. Ilang oras ang lumipas. Ang gabi ay malalim na. Ang ulan ay humina na. Ang mga sigaw ni Maila ay napalitan ng mga ungol ng pagod. Isa pa, Maila. Malapit na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Sa isang huling, malakas na pag-iri, isang milagro ang nangyari sa gitna ng unos. Ang malakas na iyak ng isang sanggol ay pumuno sa katahimikan ng Hacienda del Cielo. Tagumpay. Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Si Sylvan ay napaluha sa tuwa, hinalikan ng noo ni Maila na halos wala ng malay sa pagod. Maingat na binalot ni Hiraya sa isang malinis na kumot ang sanggol na lalaki, ang heredero ng mga del Cielo. Ngunit habang dahan-dahan niyang nililinis ang sanggol, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing marka sa likod ng tainga ng bata. Isang marka na hugis kalahating buwan. Napatigil si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nagyelo. Tinitigan niya ang marka. At ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik sa mga medical records, sa mga librong kanyang pinag-aralan. Alam niya ang tungkol sa genetics. Alam niya ang mga namamanang katangian. At alam niya, sa isang iglap, na may katiyakang sumaksak sa kanyang puso. Ang markang yon ay hindi kailanman naging parte ng pamilya del Cielo. Binitbit niya ang umiiyak na sanggol. Ang mga mata niya ay nakapako sa maliit na marka. Sa buong silid, ang naririnig na lamang ay ang mahinang patak ng ulan sa labas at ang iyak ng isang batang isinilang na dala-dala ang isang malaking sikreto. Lumipas ang ilang araw. Ang unos ay ganap ng humupa at ang araw ay muling sumikat sa sansinag. Tila binubura ang lahat ng bakas ng nakaraang bagyo. Ang kuryente ay naibalik. Ang mga natumbang puno ay naialis na sa daan. At ang buhay sa Hacienda del Cielo ay bumalik sa dati nitong marangyang ritmo. Bumalik sa dati ang lahat, maliban kay Hiraya. Para sa kanya, ang tunay na unos ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa bawat sandali, ang imahe ng maliit na markang hugis buwan sa likod ng tainga ng sanggol ay nakatatak sa kanyang isipan. Ito ay isang sikretong daladala niya habang siya'y nagwawalis ng sahig.
nag-aayos ng mga bulaklak sa florera at nagsisilbi ng pagkain sa pamilyang walang kamalay-malay. Ang sala kung saan isinilang ang bata ay muli ng malinis at mabango. Nawala na ang bakas ng dugo, pawis at takot. Napalitan na ito ng mga bagong bulaklak at ng halimuyak ng mamahaling pabango. Si Sylvan del Cielo ay nasa alapaap ng kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay laging mayroong kakaibang kislap sa tuwing tinititigan niya ang kanyang anak, na pinangalanan nilang Ricardo ay sunod sa kanyang ama. "Tingnan mo siya, Mayla," malambing na sabi ni Sylvan isang umaga habang karga-karga ang sanggol. "Kamukhang kamukha ko. Ang ilong, ang mga mata, isang tunay na del cielo." Mula sa gilid, habang naglalagay ng mga kubyerto sa mesa, narinig ni Hiraya ang lahat. Napatingin siya sa sanggol. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang maliliit na kamay ay nakakuyom. Isang anghel. Isang inosenteng anghel na naging sentro ng isang kasinungalingan. Ngumiti lamang si Mayla. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula nang manganak siya, ang tingin niya kay Hiraya ay bumalik sa dati. Malamig, mapagmataas, at puno ng paghamak. Tila ba ang gabing iyon, kung saan nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, ay hindi kailanman nangyari. Para kay Mayla, si Hiraya ay muling naging isang anino. Isang kasangkapang walang pangalan at walang mukha. Isang hapon, habang nagdidilig si Hiraya ng mga halaman sa hardin, dumating ang sasakyan na minamaneho ni Lino, ang personal na driver ng pamilya. Bumaba si Sylvan mula sa passenger seat. May dalang malaking paper bag mula sa isang kilalang baby store sa syudad. "Lino, pakipasok na lang nitong mga iba pang pinamili sa loob." Utos ni Sylvan bago pumasok sa mansyon, sabik na ibigay ang mga regalo sa kanyang mag-ina. Naiwan si Lino sa labas, nagbababa ng mga gamit. Sakto namang lumabas si Mayla sa balkonahe, tila may hinahanap. Nang makita niya si Lino, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang ngiti na para kay Sylvan ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala at pagkainis. Tumigil si Hiraya sa pagdidilig, nagkubli sa likod ng isang malagong halaman. Mula doon, kitang-kita niya ang lahat. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ang nag-usap. Nakita ni Hiraya ang panunumbat sa mga mata ni Mayla at ang takot at pagmamakaawa naman sa mga mata ni Lino. Isang mabilis ngunit malaman na pagpapalitan ng tingin, isang konbersasyong walang salita na puno ng tensyon. Natapos lamang ito nang muling lumabas si Sylvan. Ang butil ng duda sa isipan ni Hiraya ay nagsimulang tumubo. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang nagpupunas ng mga libro sa malawak na aklatan ng mga del cielo, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang mga araw bilang isang masigasig na medical intern. Dahil sa kanyang husay, pinagkatiwalaan siya ng isa sa kanyang mga professor na tulungan itong mag-research tungkol sa hereditary traits of prominent families. At isa sa mga case studies nila ay ang pamilya del cielo. Naalala niya ang makakapal na folder, ang mga family tree, ang mga lumang medical records na kanyang binasa. Bawat henerasyon ay maingat na nakatala. Naalala niya ang pagkamangha sa detalyadong impormasyon, mga sakit na namamana, kulay ng mata, uri ng buhok, lahat ay naroon. At sa lahat ng iyon, sa daan-daang pahina ng kasaysayang medikal ng mga del cielo, sigurado siya, walang kahit isang katiting na pagbanggit sa isang crescent-shaped birthmark sa likod ng tainga. Ito ay isang recessive trait na kailangang manggaling sa parehong dugo ng ama at ina. Imposible. Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang tawagin siya ng mayordoma. "Hiraya, naubos na pala ang langis para sa mga ilawan sa hardin. Pakikuha sa bodega sa likod." Tumango si Hiraya at naglakad palabas. Ang bodega ay isang maliit na gusali na hiwalay sa mansyon, kung saan nakatago ang mga lumang gamit at mga suplay.
Habang papalapit siya, may narinig siyang mga boses. Mahihina, ngunit pamilyar. Puno ng galit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto na bahagyang nakaawang at sumilip. Sa loob, sa gitna ng mga lumang muebles, nakatayo si Myla at Lino. "Hindi na ako makapaghintay, Myla. Kailangan ko na ng bayad." Narinig niyang sabi ni Lino. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Pinupuntahan na ako sa bahay. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo ibinigay sa akin ang pera, manahimik ka." Putol ni Myla. Ang boses ay tila isang ahas na handang manuklaw, malamig at mapanganib. "Gusto mo bang ilagay tayong lahat sa panganib? Ha? Konting tiis na lang. Kapag kasal na kami ni Sylvan, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Pero sa ngayon, tumahimik ka at umakto na parang walang nangyayari." "Pero Myla." "Wala nang pero-pero," sigaw ni Myla sa pabulong na paraan. "Ako ang bahala. Ako ang may kontrol dito. Huwag na huwag mo akong susubukan, Lino." Napaatras si Hiraya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pera. Panganib. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nagkakabit-kabit. Ang lihim na tinginan, ang peklat ng sanggol, ang desperadong usapan. Sa kanyang pag-atras, hindi niya sinasadyang natapakan ng isang tuyong sanga sa lupa. Isang maliit na kaluskos. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Natigilan ang dalawa sa loob. Dahan-dahang lumingon si Myla patungo sa pinto. At sa siwang na iyon, ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mga mata ni Hiraya. Walang gulat sa mukha ni Myla. Walang pagkataranta. Ang tanging nakita ni Hiraya ay isang matinding lamig. Isang lamig na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga mata ni Myla ay naging makitid, puno ng hindi maipaliwanag na galit at isang tahimik na pagbabanta. Isang tingin na nagsasabing, "Alam ko na alam mo." Para kay Sylvan del Cielo, ang bawat umaga ay perpekto. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanyang silid ay tila may dalang pangako ng isang magandang araw. Ang amoy ng kapeng bagong luto mula sa baba ay humahalo sa malinis at sariwang hangin ng probinsya. At higit sa lahat, ang tunog ng mahinang paghinga ng kanyang anak mula sa kuna sa tabi ng kama ay ang pinakamagandang musikang kanyang naririnig. Sa paningin ni Tia, ang kanyang mundo ay kumpleto na. Maingat siyang bumangon, sinisigurong hindi magising si Myla na mahimbing pang natutulog. Sinilip niya ang kanyang anak, si Ricardo Sequentondan, at isang nangiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang maliit na nilalang na ito ang nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Ang tagapagmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang susunod na Del Cielo. "Ang aking kampeyon," pabulong niyang sabi, at dahan-dahang hinalikan ito sa noo. Bumaba siya para mag-agahan na may gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang negosyo ay maunlad, ang pamilya ay buo, at ang babaeng kanyang pinakamamahal ay nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo. Pagbaba niya, naabutan niyang naghahanda na ng mesa si Hiraya. Ang babae ay gumagalaw ng tahimik, halos hindi napapansin, na tila isang anino. Napansin ni Sylvan ang pananamlay sa mga mata nito, ang laging pagyuko ng ulo. Mula noong gabing isinilang ang bata, tila lalo itong naging malungkot. Siguro'y naiinggit, naisip ni Sylvan. O baka naman talagang mahirap lang ang buhay para sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang awa, ngunit mabilis din itong nawala. May mas mahahalaga siyang bagay na dapat isipin. Maya-maya pa ay bumaba na si Myla. Suot ang isang mamahaling silk robe. Ang mukha niya ay sariwa at nagliliwanag. Lumapit ito kay Sylvan at dinampian siya ng isang matamis na halik. "Good morning, mahal," bati nito.
Good morning, my love. Sagot ni Sylvan. Hinawakan ng kamay nito at pinaupo sa kanyang tabi. Habang nagsasali ng kape si Hiraya sa kanilang mga tasa, may kinuha si Sylvan mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalutan ng velvet. Para sa'yo, sabi niya, ang mga mata'y nagniningning sa pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Mayla sa tuwa nang buksan niya ito. Sa loob ay isang kwintas na diamante. Simple ang disenyo, ngunit ang bawat bato ay kumikinang ng may pambihirang liwanag. Sylvan! Ang ganda! Halos hindi makapaniwalang sabi ni Mayla. Wala iyan kumpara sa ibinigay mo sa akin. Malambing na sabi ni Sylvan. Salamat, Mayla. Salamat sa pagbuo ng pamilya natin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang heredero. Tumayo siya at isinuot ang kwintas sa leeg ni Mayla. Ang mga diamante ay lalong nagbigay buhay sa makinis nitong balat. Niyakap siya ni Mayla ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Sylvan. Mas mahal kita, sagot niya. Sa kanilang peripheral vision, nakita nilang dalawa si Hiraya na mabilis na tumalikod at naglakad pabalik sa kusina, na tila may importanteng kailangang gawin. Nagkatinginan sina Sylvan at Mayla. Huwag mo na lang siyang pansinin, sabi ni Mayla. May bahid ng iritasyon sa boses. Lagi namang ganyan, isang malungkot na kaluluwa. Tumango si Sylvan. Pinagmasdan niya ang papalayong anino ni Hiraya. Tama si Mayla. Hindi niya dapat pinapansin ang mga bagay na hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang paraisong nasa harapan niya ngayon. Ang kanyang magandang mapapangasawa at ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kinagabihan, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aasikaso sa mga papeles ng kumpanya, lumabas si Sylvan sa balkonahe ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang malawak na hardin ng hasyenda na naliligo sa liwanag ng buwan. Huminga siya ng malalim. Ito ang kanyang kaharian. Habang nakatayo roon, may dalawang anino sa dilim ang nakaagaw ng kanyang pansin. Malapit sa may fountain sa dulo ng hardin, hindi niya maaninag ang kanilang mga muka, ngunit sa kanilang mga kilos, alam niyang mga tauhan sila sa mansyon. Marahil ay isang hardinero at isang kusinera na may lihim na relasyon. Napangiti siya. Nakita niyang bahagyang nagtalo ang dalawa, pagkatapos ay mabilis na yumakap ang lalaki sa babae. At sa isang saglit na walang pag-iingat, nakita niya itong naglapat ng mabilis na halik sa mga labi ng babae bago sila nagmamadaling naghiwalay at naglakad sa magkaibang direksyon, pabalik sa kadiliman. Pag-ibig nga naman, bulong ni Sylvan sa sarili habang umiiling na may ngiti. Hindi niya binigyan ng mali siya ang kanyang nakita. Para sa kanya, iyon ay isang simpleng eksena ng pag-iibigan sa ilalim ng buwan. Isang maliit na kwento sa loob ng kanyang malaking paraiso. Wala siyang ideya na ang lalaking anino ay kay Lino at ang babae ay kay Mayla. Bumalik siya sa loob, masaya at kontento. Ngunit sa kanyang pagpasok, nasalubong niya ang kanyang ama, si Don Ricardo del Cielo, na nakatayo sa may pintuan ng aklatan. Tila kanina pa siya hinihintay. Ama, bati ni Sylvan. Si Don Ricardo ay isang taong irinirespeto ng lahat. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng karunungan. Tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kanyang kausap. Ngumiti ito sa anak, ngunit isang nangiting may kahulugan. Mukhang maganda ang gabi mo, anak, sabi ng matanda. Opo, Ima. Lahat po ay perpekto, sagot ni Sylvan, ang puso'y puno ng galak. Tumango si Don Ricardo at tumingin sa labas, sa direksyon kung saan nawala ang dalawang anino kanina. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala. Sylvan, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tandaan mo ito. Humarap siya sa kanyang anak at ang mga mata nilang dalawa ay seryosong nagtama. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na si Don Ricardo at pumasok sa aklatan.
Iniwan si Sylvan na nakatayo roon, bahagyang naguguluhan. Napakunot ang noo ni Sylvan, isang kakaibang paalala mula sa kanyang ama. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Marahil ay isa lamang ito sa mga palaisipan ng matanda. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan natagpuan niya si Myla na mahimbing nang natutulog, yakap-yakap ang unan. Sa tabi nito ay ang kuna ng kanilang anak. Ang perpektong larawan ng isang pamilya. Para kay Sylvan, ginto ang lahat ng nasa paligid niya. Maningning, mahalaga, at walang puwang para sa anumang pagdududa. Hindi niya alam na ang paraisong kanyang kinatatayuan ay gawa sa babasaging salamin at ang mga bitak ay nagsisimula ng lumitaw. Ang tingin na ipinukol ni Myla kay Hiraya sa bodega ay naging isang pader na yelo sa pagitan nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, ang bawat kilos ni Hiraya sa loob ng mansyon ay tila binabantayan. Nararamdaman niya ang mga mata ni Myla sa kanyang likuran, isang presensyang malamig at mapagmasid. Ang dating pang-aapi na hayagan ay napalitan ng isang tahimik na digmaan ng mga titig, isang labanan ng nerbiyos na lalong nagpatindi sa bigat ng atmosfera sa hasyenda. Isang umaga, habang nag-aayos si Sylvan para pumasok sa opisina, tinawag ni Myla si Hiraya sa kanilang silid. Ang kwarto ay malawak at marangya, puno ng mga gamit na nagkakahalaga ng katumbas ng ilang taong sahod ni Hiraya. Hiraya, linisin mong maigi ang buong kwarto, utos ni Myla habang isinusuklay ang kanyang mahabang buhok sa harap ng isang salamin na gawa sa Europa. At siguraduhin mong itatapon mo lahat ng basura. Ayoko ng anumang dumi dito. Maliwanag. Opo, ma'am. Sagot ni Hiraya, yumuko at kinuha ang mga gamit panlinis. Habang naroon si Sylvan, si Myla ay ang larawan ng isang perpektong ginang. Ngunit sa sandaling makalabas ito ng pinto, ang kanyang nangiti ay naglaho. Humarap siya kay Hiraya, ang mga matay kasing talim ng patalim. Huwag na huwag kang hahawak ng kahit anong hindi mo pag-aari. Babala niya sa mahinang boses. At bilisan mo. Ang baho ng isang katulong ay nananatili sa silid na ito. Hindi na lamang umimik si Hiraya. Hinayaan niyang tumagos ang mga salita sa kanyang tainga. Sanay na siya. Ang mas mahalaga ngayon ay ang mag-ingat. Alam niyang isang maling galaw lang niya, isang maling salita, ay maaaring maging katapusan niya. Sinimulan niyang linisin ang silid. Pinunasan niya ang alikabok sa mga mamahaling muebles, inayos ang kama, at winalisan ang sahig. Ang lahat ng ito ay ginawa niya ng may dobleng pag-iingat. Huli niyang nilapitan ang basurahan sa tabi ng vanity table ni Myla. Ito ay puno ng mga bulak na may mamahaling makeup remover, mga walang lamang bote ng pabango, at mga resibo mula sa mga butik. Kinuha niya ang plastik ng basura para itali ito. Ngunit sa kanyang pag-angat, isang gusot na papel ang nahulog mula sa gilid nito at gumulong sa sahig. Iba ito sa mga resibo, mas makapal. At ang pagkakalukot dito ay tila ginawa sa matinding galit o takot. Pinulot ito ni Hiraya. Ang unang pumasok sa isip niya ay itapon na lamang ito pabalik sa basurahan. Huwag kang makialam, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Delikado. Ngunit ang kabilang bahagi, ang pag-iisip ng isang doktor na si nanay na maghanap ng sintomas at mag-diagnose ng problema ay hindi mapakali. Ang gusot na papel na ito ay tila isang sintomas, isang piraso ng ebidensya na hindi niya maaaring palampasin. Sumilip siya sa labas ng pinto. Walang tao sa pasilyo. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na biglang bumilis. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Hindi ito isang ordinaryong sulat. Ang mga salita ay bastang nakasulat gamit ang isang pulang ballpen. Ang diin sa bawat letra ay nagpapakita ng galit. Myla Imperio, basa niya sa simula. Ito na ang huling babala.
Pasensya ko'y paubos na. 1 buwan ka nang hindi nagbabayad sa 5 milyong utang mo sa akin. Alam kong malapit na ang kasal mo sa Del Cielo. Akala mo ba makakatakas ka? Napasinghap si Hiraya. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. 5 milyon. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Ibigay mo sa akin ang pera bago matapos ang linggong ito. Kung hindi, ang buhay mo ang kapalit. Huwag mong isipin na hindi kita maabutan sa loob ng hasyenda na yan. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. At sisiguraduhin kong bago kita tapusin, malalaman ng buong mundo, lalo na ng pamilya ng mapapangasawa mo, na isa kang manunugal at sinunggaling. Sa ilalim ng sulat ay may bastang guhit ng isang bungo. Nabitawan ni Hiraya ang papel. Tila nanlamig ang buong katawan niya. Ngayon, lahat ay naging malinaw. Ang desperasyon sa pagitan ni Myla at Lino, ang pangangailangan sa pera, ang pagpapakasal kay Sylvan. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman, hindi lang ito pangarap na maging mayaman. Ito ay isang laban para sa buhay. Si Myla ay hindi isang mangangaso na naghahanap ng mas malaking biktima. Siya ay isang nasusukol na hayop, handang gawin ang lahat, manakit, manlinlang, pumatay, para lamang makatakas sa bitag na siya mismo ang gumawa. Ang pag-unawang ito ay hindi nagdulot ng awa kay Hiraya. Bagkus, nagdulot ito ng mas matinding takot. Isang taong desperado at walang pakialam sa iba ay mas delikado kaysa sa isang taong sakim lamang. Dali-dali niyang pinulot ang sulat mula sa sahig. Ano ang gagawin niya? Ibabalik ba niya ito sa basura? Itatago? Isusumbong? Ngunit kanino? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang senyoritang malapit nang maging isang Del Cielo? Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang katotohanang kayang sumira ng lahat. Ngunit ang katotohanang ito ay isa ring hatol ng kamatayan para sa kanya kung malalaman ni Myla. Nakatayo siyang tulala sa gitna ng silid. Ang sulat ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang isip ay blangko. Click! Ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bago pa man siya makagalaw, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Myla, may dalang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay agad na napako, hindi sa mukha ni Hiraya, kundi sa bagay na hawak nito. Sa gusot na papel na may mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Walang nagsalita. Ang kulay sa mukha ni Myla ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa gulat na mabilis na napalitan ng isang linyang tuwid at mapanganib. Ang kanyang mga mata ay naningkit at sa isang iglap, ang takot sa mga yon ay nag-apoy at naging purong galit. Ang katahimikan sa loob ng marangyang silid ay naging mabigat, halos nakakabingi. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang dalawang paghingang puno ng tensyon ang maririnig. Nahuli siya. At sa mga mata ni Myla, alam ni Hiraya na ang kanyang natuklasan ay hindi lang isang simpleng sekreto. Ito ay isang kasalanan na kailangan ng kaparusahan. Ang katahimikan sa pagitan ni Hiraya at Myla ay kasing bigat ng isang puntod. Dahan-dahang kinuha ni Myla ang gusot na sulat mula sa nanginginig na kamay ni Hiraya. Hindi niya ito binasa. Alam na niya ang nakasulat doon. Sa halip, maingat niya itong tiniklop. Ang bawat tupi ay tila isang pagtitimpi sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang mga mata at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Salamat sa paglilinis, Hiraya. Sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Maari ka nang umalis. Walang sigaw, walang banta.
Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, alam ni Hiraya na mas malala pa ito. Ang katahimikan ni Myla ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumalikod si Hiraya at naglakad palabas ng silid. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Nararamdaman niya ang mga mata ni Myla na nakatutok sa kanyang likuran, isang tingin na nangangako ng ganti. Kinabukasan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Si Myla ay nakangiti sa lahat, mas malambing kay Sylvan at mas mapagbigay sa mga kasambahay. Tinawag pa niya si Hiraya para bigyan ng isang halos hindi pa nagagamit na bestida. Para sa'yo, sabi ni Myla, ang nangiti ay perpektong nakaguhit sa kanyang mukha. Pasasalamat sa pagtulong mo sa akin nung gabing iyon. Tinanggap ni Hiraya ang damit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-iingat. Ito ay isang bitag. Ang kabaitan ni Myla ay ang pain. Alam niyang may plano ito. Hinihintay lang niya kung kailan ito bibitaw. At hindi siya naghintay ng matagal. Kinahapunan, habang ang buong pamilya ay nagkakape sa sala, si Don Ricardo, Sylvan at si Myla nakarga-karga ang sanggol. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Nawawala. Lahat ay napatingin kay Myla. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng gulat at pagkatakot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasalat niya ang kanyang leeg. Nawawala. Ang kwintas. Ang bigay ni Sylvan. Nawawala. Ang kanyang boses ay nabasag, puno ng nagbabadyang mga luha. Agad na tumayo si Sylvan at lumapit sa kanya. Ano? Paano? Sigurado ka ba, mahal? Oo. Humagulgol si Myla. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Dito ko lang hinubad kanina sa mesa bago ako magpunta sa banyo. Pagbalik ko, wala na. Iyon ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko mula sa'yo. Ang akusasyon, kahit hindi binigkas, ay malinaw na nakaturo sa iisang direksyon. Sa buong oras na yon, maliban sa pamilya, iisang tao lamang ang pumasok at lumabas ng sala para magligpit ng mga tasa. Si Hiraya. Nakatayo sa gilid, naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito na. Ang ganti. Napatingin si Sylvan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi pa makapaniwala. Ngunit ang pagtangis ni Myla ay mas malakas. Sylvan, baka naman kung saan ko lang nailagay. Sabi ni Myla na tila sinusubukang maging makatwiran na lalo lang nagbigay diin sa kanyang pagkukunwari. Ayokong magbintang. Hindi. Kailangan nating mahanap iyan. Sabi ni Sylvan, ang kanyang boses ay naging matigas. Tumingin siya sa mga kasambahay na nagsimula ng mag-usisa. Walang lalabas ng mansyon. Hahalughugin ang lahat. Ang tensyon ay halos masasalat. Isa-isang tinanong ang mga katulong. Lahat ay umiling. Ang huling pag-asa ni Hiraya ay si Don Ricardo. Tumingin siya sa matanda, naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-unawa. Ngunit ang matanda ay tahimik lamang na nakaupo. Ang mukha ay hindi mabasa. Tila isang manunood sa isang dula. Baka dapat nating tingnan ang mga kwarto ng lahat? Mungkahi ni Myla, ang boses ay nanginginig pa rin. Para lang makasiguro. Iyon ang hudyat. Isang mungkahi na tunog inosente, ngunit puno ng kamandag. Pinangunahan ni Sylvan ang paghahalughog, kasama ang hepe ng mga gwardya. Sinimulan nila sa kwarto ng mga kasambahay sa ibabang palapag. Ang kwarto ni Hiraya ay ang pinakahuli. Ito ay isang maliit at simpleng silid. Isang lumang kama, isang maliit na aparador, at ilang libro. Iyon lang ang buong mundo niya. Pumasok si Sylvan, ang kanyang mukha ay seryoso. Ayaw niyang paniwalaan, ngunit ang ebidensya ay unti-unting nabubuo laban sa babaeng minsan ay hinangaan niya. Pasensya na, Hiraya, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Sinimulang halughugin ng gwardya ang aparador. Walang nakita. Ang mga damit ay maingat na nakatupi. Tiningnan ang ilalim ng kama. Alikabok lamang. Sandaling nabuhayan ng pag-asa si Hiraya. Walang katotohanan ng bintang. Walang silang makikita. Ngunit pagkatapos, lumapit si Myla sa may pintuan. Ang mga matay namumugto pa rin. Ang unan, sabi niya sa mahinang boses, tiningnan niyo na ba? Lumapit ang gwardya sa kama. Dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na unan ni Hiraya. At doon, sa ilalim nito, kumikinang sa malamlam na ilaw ng silid, ang kwintas na diamante. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga nasa labas ng pinto. Napatulala si Hiraya. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Paano? Kailan? Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa bestidang ibinigay ni Myla kanina. Marahil habang ibinibigay niya iyon. Isang perpektong bitag. Ngunit wala ng panahon para magpaliwanag. Ang ebidensya ay naroon. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Isang mamahaling alahas na nakatago sa pag-aari ng isang hamak na katulong. Ay, hindi. Hindi sa akin yan. Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nawawala sa kawalan. Ngunit wala nang nakikinig. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin ni Sylvan. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang tingin ng matinding pagkadismaya. Isang tingin ng pagkasuklam. Hindi ko akalain, sabi ni Sylvan. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Hiraya. Matapos ang lahat ng kabutihang ipinakita namin sa'yo, ganito ka pala, isang magnanakaw. Hindi totoo yan. Sir, maniwala kayo. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit umiling lang si Sylvan, puno ng panghihinayang at galit. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig at pinal. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Walang paglilitis, walang pagkakataong magpaliwanag. Ang hatol ay naibigay na. Dinala siya ng 2 gwardya palabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nadaanan niya si Myla, na ngayon ay nasa yakap na ni Sylvan, umiiyak sa kanyang balikat. Sa ibabaw ng balikat ni Sylvan, nakita ni Hiraya ang mga mata ni Myla. At sa isang saglit, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na ngiti ng tagumpay. Binuksan ng mga gwardya ang malaking tarangkahan ng hasyenda. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Isang mahinang ambon na tila nakikidalamhati sa kanya. Itinulak siya palabas. Huwag ka nang babalik, sabi ng isang gardya bago isara ang tarangkahan ng may malakas na kalabog. Naiwan si Hiraya sa labas sa gitna ng kalsada habang unti-unting lumalakas ang ulan. Wala siyang dala, walang pera, walang damit, walang dangal. Lahat ay kinuha sa kanya. Tumingala siya sa langit, hinayaan ang malamig na ulan na bumuhos sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luhang puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Ang paraiso ay nagsara na para sa kanya. Itinapon siya palabas sa gitna ng isang bagong unos na siya lamang ang mag-isang haharapin. Ang bayan ng Sansinag ay walang awa sa mga taong walang pangalan at walang pera. Nalaman ito ni Hiraya sa pinakamapait na paraan. Ang natitirang kakarampot na ipon niya ay mabilis na naubos sa ilang araw na pagpapalipat-lipat. Ang huli niyang hantungan ay isang maliit na kwarto sa isang paupahang bahay sa pinakamaruming eskinita ng bayan. Ang kwarto ay tila isang kabaong. Amoy amag ang mga dingding. May isang bombilyang walang takip na nagbibigay ng malamlam at malungkot na liwanag. Ang tanging kasama niya sa gabi ay ang mga ipis na gumagapang sa sahig at ang tunog ng tumatagas na gripo sa labas, na tila isang orasan
na binibilang ang kanyang mga huling sandali ng pag-asa. Lumipas ang 1 linggo. Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagod. Pagod sa katawan, pagod sa isip, pagod sa kaluluwa. Gabi-gabi, nakahiga siya sa manipis na banig, nakatitig sa kisame at tinatanong ang sarili, saan ako nagkamali? Nagsumikap siyang maging mabuting anak. Nag-aral siyang mabuti para maging doktor. Nagtrabaho siya ng marangal. Ngunit tila ba ang tadhana ay laging may paraan para bawiin sa kanya ang lahat. Ang kanyang lisensya, ang kanyang reputasyon, at ngayon, ang kanyang dangal. Naramdaman niya ang matinding gutom, ngunit mas matindi ang bigat sa kanyang dibdib. Para saan pa ang lumaban? Siya ay isang langgam laban sa isang dambuhala. Si Mayla ay nanalo na. Ang pamilya Del Cielo ay nagsara na ng kanilang pinto. Ang mundo ay tinalikuran na siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, sumuko na si Hiraya. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim. Wala nang pag-asa, wala nang bukas. Habang siya'y nakahiga roon, sa gitna ng dumadagundong na katahimikan, isang tunog ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tok, tok, tok. 3 mahina, ngunit malinaw na katok sa kanyang pinto. Napabangon siya. Sino ang kakatok sa kanyang pinto sa ganitong oras ng gabi? Walang nakakakilala sa kanya dito. Baka mga tauhan ni Mayla, pinadala para siguraduhing hindi na siya muling magsasalita. O baka naman ang may-ari ng paupahan para singilin siya sa upa na hindi na niya kayang bayaran. Nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay puno ng takot. Sino yan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Sa halip, muling umalingaw-ngaw ang 3 katok. Mas malakas, mas mapilit. Humugot siya ng malalim na hininga at dahan-dahan niyang ipinihit ang sira-sirang doorknob. Ibinukas niya ang pinto ng bahagya lamang, sapat para sumilip. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking hindi niya kilala. Nakapormal itong manamit. Isang plansadong polo, itim na slacks, at makintab na sapatos. Ang kanyang itsura ay hindi nababagay sa maruming eskinita. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ikaw ba si Hiraya Alcantara? Tanong ng lalaki. Ang boses ay propesyonal at malamig. Kinabahan si Hiraya. Tumango lamang siya. Inilahad ng lalaki ang isang maliit at manipis na brown envelope. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya, naghihintay na kunin niya ito. Nag-aalangan man, kinuha ni Hiraya ang sobre. Sa sandaling mahawakan niya ito, tumalikod na ang lalaki at naglakad palayo ng walang anumang paalam. Ang mga yapak nito ay mabilis na nilamo ng dilim ng eskinita. Isinara ni Hiraya ang pinto at ikinabit ang munting trangka. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ng sobre. Wala itong pangalan. Wala itong address. Ano ito? Isang banta? Isang patibong? Lumapit siya sa ilalim ng bumbilya at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, may 2 bagay lamang. Isang susi, luma ngunit mukhang matibay, at isang piraso ng papel na nakatupi ng maayos. Binuklat niya ang papel. Ang nakasulat dito ay hindi galing sa makina, kundi sulat kamay. Isang eleganteng sulat, gamit ang itim na tinta. Iisang pangungusap lamang ang nakasulat sa gitna ng papel. Ang katotohanan ay parang araw. Hindi mo matatakpan magpakailanman. Sa ilalim ng pangungusap na yon, may 2 pang salita. Ipaglaban mo. At sa pinakailalim, may 3 inisyal, DRC, na patitig si Hiraya sa mga letra. D or C, paulit-ulit na umikot ang mga ito sa kanyang isipan. Sino? At pagkatapos, tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Don. Ricardo? Cielo. Imposible. Bakit siya tutulungan ng ama ni Silvan? Ang taong tahimik lamang na nanood
habang siya'y ipinapahiya at ipinapatapon. Ang ulo ng pamilyang kanyang pinagsilbihan at siyang dahilan ng kanyang kasawian. Napansin niyang may iba pang nakasulat sa likod ng papel. Binaliktad niya ito. Isang address. Isang address sa sentro ng Sansinag. Hindi isang marangyang lugar, ngunit isang dissenting commercial building. At sa ilalim ng address, may isa pang pangungusap na halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang upa ay bayad na para sa 1 taon. Nabitawan niya ang papel at ang susi. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang pagkalito ay mas matindi pa sa kanyang takot kanina. Ano ang ibig sasabihin nito? Isang bitag ba ito? O isang kamay na inaabot sa kanya? Mula sa lugar na hindi niya inaasahan, pinulot niyang muli ang susi. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kakaibang init sa kanyang palad. Pinulot niya ang papel. Binasa niyang muli ang mga salita. Ipaglaban mo. Ang apoy na akala niya'y tuluyan nang namatay sa kanyang dibdib. Ang apoy ng pagiging isang doktor, ng pagiging isang mandirigma, ay biglang nagkaroon ng isang maliit na titis. Hindi pa tapos ang laban, mayroon siyang kaalyado. Isang kaalyadong makapangyarihan at misteryoso. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, sa gitna ng marumi at madilim na silid, isang butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Hiraya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit ngayon, meron na siyang dahilan para harapin ang bukas. Sa salamin ng kanyang mamahaling vanity table, tinitigan ni Myla Imperio ang kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit na seda at sa kanyang leeg ang kumikinang na kwintas na diamante, ang mismong bagay na naging sandata niya at siyang nagpabagsak sa kanyang kaaway. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Nasa kanya na ang lahat. Ang pangalan ng mga Del Cielo, ang walang hanggang pagmamahal ni Sylvan, ang seguridad ng isang yaman na hindi mauubos, at ang isang anak na magiging susi sa kanyang imperyo. Si Hiraya Alcantara ay isa na lamang masamang panaginip, isang aninong ganap na niyang nabura sa kanyang perpektong mundo. Siya ang reyna ng kastilyong ito. Siya ang nagwagi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ito'y marupok. Mayroon pa ring isang hiblang nakabitin, isang maluwag na turnilyo sa perpektong makinarya na kanyang binuo. Ang pangalan ng turnilyong yon ay Lino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumasok sa maluwag na banyo, maingat na isinara ang pinto. Tiniyak niyang mahimbing na natutulog ang sanggol sa kuna at si Sylvan ay abala sa trabaho nito sa baba. Dinial niya ang numero ni Lino. "Oh?" Sagot ng isang iritableng boses sa kabilang linya. Agad na nagbago ang anyo ni Myla. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng pekeng pag-aalala. "Lino, kumusta ka na? Huwag ka namang magalit. Namimiss lang kita." "Huwag mo akong daanin sa ganyan, Myla," sagot ni Lino. May pait sa boses. "Nasaan na ang ipinangako mo? Halos 1 linggo na mula nang mapaalis mo si Hiraya. Ang sabi mo, bibigyan mo ako ng paunang bayad." Bumuntong hininga si Myla. Ang pagkainis ay nagsisimula nang kumawala sa kanyang pagkukunwari. "Lino, maging pasensyoso ka naman. Akala mo ba madali ito? Kailangan kong mag-ingat. Bawat kilos ko ay binabantayan ni Don Ricardo. Huwag kang mainip. Makukuha mo ang pera mo. Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang sa makalimutan mo na ako." Doon na napuno si Myla. Ang lambing sa kanyang boses ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na lamig. "Makinig ka sa akin, Lino Mendoza. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko. Gusto mo bang bumalik sa wala? Gusto mo bang mabaon ulit sa utang? Nasa akin ang lahat ng baraha. Isang salita ko lang kay Sylvan, isang tawag ko lang sa pulis, at ang buhay mo ay masisira. Tandaan mo, kasabwat kita dito. Kapag bumagsak ako, kasama ka." Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Alam ni Myla na nakuha niya ang atensyon nito.
Maging isang mabuting aso ka lang, Lino. Pagpapatuloy niya, maghintay ka sa utos ko. At kapag tama na ang panahon, ihahagis ko sa iyo ang buto mo. Maliwanag? Isang mahinang oo ang kanyang narinig. Bago niya pinatay ang tawag, ibinaba niya ang telepono at humarap muli sa salamin. Ngunit ngayon, hindi na ang reyna ng Hacienda del Cielo ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang babae mula sa nakaraan. Flashback. Isang taon na ang nakalipas. Nasa isang pribadong bar si Mayla. Sa VIP section, ang lalaking kasama niya ay hindi si Sylvan. Ito ay isang makapangyarihang politiko, may asawa at doble ng kanyang edad. Mabigat ang presensya nito at bawat ngiti ay tila isang kalkuladong galaw. Nasilaw si Mayla sa kapangyarihan nito sa paraan ng paggalang ng lahat sa kanya. Ilang linggo matapos ang kanilang mga tagong pagtatagpo, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Hawak niya ang isang pregnancy test. Positibo. Nang sabihin niya ito sa politiko, ang ngiti nito ay nawala. Walang pag-aalala sa mga mata nito. Walang pagmamahal. Ang tanging naroon ay inis, na tila ba si Mayla ay isang problemang kailangan lang ayusin. Magkano ang kailangan mo para mawala ang problema na yan? Malamig na tanong ng lalaki habang naglalabas ng isang makapal na sobre ng pera. Noon naintindihan ni Mayla ang lahat. Para sa lalaking ito, siya at ang dinadala niya ay isang aberya lamang. Isang dumi na kailangang linisin. Ngunit sa gitna ng kanyang galit at pagkadurog, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang magliligtas sa kanya, kundi mag-aangat sa kanya sa tuktok. Kilala niya si Sylvan del Cielo, isang mabait, mayaman, at medyo walang muwang na binata na matagal nang may gusto sa kanya. Si Sylvan ang perpektong target. Ang kailangan na lang niya ay isang tulay, isang buhay na ebidensya para paniwalaan ni Sylvan na may nangyari sa kanila. At doon pumasok si Lino, ang driver ng kanyang pinsan na laging nakatingin sa kanya, na alam niyang baon sa utang at gagawin ang lahat para sa pera. Si Lino ang perpektong piyon, ang gagamitin niyang artista sa kanyang dula, ang magsisilbing ama-amahan sa mata ng lipunan, habang ang tunay na hari sa kanyang plano ay si Sylvan del Cielo. End of flashback. Bumalik si Mayla sa kasalukuyan. Ang bata sa kuna ay hindi lamang isang anak. Ito ang kanyang alas, ang kanyang tiket sa tagumpay. At ang tunay na ama nito, ang politiko. Isa pa siyang alas, isang alas na gagamitin niya para sa mas malaking pera kapag kailangan. Siya ang may kontrol. Siya ang nagpapatakbo ng laro. Walang sino man ang makakapigil sa kanya. Samantala, sa maliit at masikip na kwarto nito, sa quarters ng mga tauhan, ibinaba ni Lino ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit, takot at pagkapuot. Tiningnan niya ang screen ng kanyang lumang telepono. Hindi lang siya basta nakinig sa mga banta ni Mayla. Bago niya ito sinagot kanina, pinindot niya ang isang icon. At ngayon, habang nakatitig siya sa screen, isang maliit na audio file ang lumitaw. Kumpleto sa digital soundwave. Dahan-dahan, pinindot niya ang stop recording. At pagkatapos, pinindot niya ang save. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na ngiti ng paghihiganti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ni Mayla, siya ang reyna. Ngunit sa larong ito, kahit ang pinakamaliit na piyon ay maaaring maging hari. At si Lino, hawak na niya ngayon ang sandata na maaaring sumira sa buong kaharian. Ang pag-alis ni Hiraya ay dapat sana'y nagdulot ng kapayapaan sa Hacienda del Cielo. Iyon ang inakala ni Sylvan. Ang magnanakaw ay napaalis na. Ang hustisya, sa kanyang paningin, ay naibigay na. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang kakaibang kabalisahan ang pumalit.
Mayroong isang pakiramdam ng pagkakamali, isang espasyong hindi mapunan. Ang bagong katulong na pumalit kay Hiraya ay magaling din naman, ngunit iba, laging may kulang. Ang tahimik at epesyenteng presensya ni Hiraya, ang paraan ng paggalaw nito na halos hindi mo namamalayan, ngunit laging nasa tamang lugar, sa tamang oras, lahat ng yon ay nawala. Ang mansyon ay tila nawala ng isang piraso ng kanyang kaluluwa at hindi maintindihan ni Sylvan kung bakit niya ito nararamdaman para sa isang hamak na katulong na isa palang magnanakaw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok si Maila, ang mukha'y nagliliwanag sa tuwa. "Mahal, tingnan mo," sabi niya. Iwinawagayway ang isang pares ng mamahaling sapatos na pambata. "Hindi ba ang cute? Nagpunta ako sa spa kanina para mag-relax at nadaanan ko ang isang butik. Hindi ko napigilan ang sarili ko." Ngumiti si Sylvan. "Ang ganda nga. Siguradong magugustuhan niya ni Junior." Ngunit kinagabihan, habang nirerepaso niya ang buwanang credit card statement ng kanilang pamilya, isang transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking halaga ang ginastos sa La Chic Boutique. Ang pangalan ng butik na binanggit ni Maila, ngunit ang address ng branch na nakatala sa resibo ay nasa kabilang dulo ng syudad, malayo sa spa na madalas puntahan ni Maila. Napahinto si Sylvan, bakit siya magsisinungaling sa isang maliit na bagay? Pwede naman niyang sabihin na nag-shopping siya. Simple lang. Pero bakit kailangan niyang sabihin galing siya sa spa? Ito ay isang maliit na bagay, isang halos walang kwentang detalye. Ngunit para kay Sylvan, na lumaki sa isang mundong ang bawat salita ay may bigat, ang maliit na kasinungalingang ito ay tila isang maliit na bato sa kanyang sapatos. Hindi nakakasakit, ngunit nakakairita. At hindi mo maaaring balewalain. Bigla, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa gabi ng bagyo. Naalala niya ang itsura ni Hiraya. Kahit na nababalutan ng takot ang lahat, si Hiraya ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata, kahit na may bakas ng kalungkutan, ay laging tapat. Diretso kung tumingin, walang pagkukunwari. Ikinumpara niya ito kay Maila. Mahal na mahal niya si Maila. Ngunit hindi niya maikakaila ang katotohanan. Ang buhay kasama si Maila ay laging puno ng drama. Ang matitinding pagtawa, ang masaganang pag-iyak, ang mga biglaang galit. Ito ay isang roller coaster ng emosyon. Akala niya noon, iyon ang tinatawag na passion. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naisip niya, baka hindi ito passion. Baka ito ay pag-arte. Ang alaala ng sinabi ng kanyang ama ay bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang sinabi. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Noong gabing iyon, hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Kinaumagahan, habang nagkakape sila sa hardin, sinubukan niyang buksan ang usapan. "Ama," sabi ni Sylvan, "napaisip po ako sa sinabi ninyo noong isang gabi." Tumingin sa kanya si Don Ricardo mula sa kanyang dyaryo, ang mga matay matalas. "Alin doon?" "Yung tungkol sa ginto," sabi ni Sylvan, nag-aalangan. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo. Tinitigan niya ang kanyang anak, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang mentor. "Ang tiwala, Sylvan," sabi niya sa mahinahon, ngunit may diin na boses, "ay parang salamin. Kapag nabasag na, maaari mo pa ring subukang buuin. Ngunit lagi mong makikita ang mga bitak." Hindi na nagsalita pa ang matanda, ngunit sapat na yon. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Sylvan. Mayroon ng bitak sa kanyang tiwala. At ngayon, hindi na niya ito maaaring hindi pansinin. Kinagabihan, habang nasa banyo si Maila para maligo, ang kanyang cellphone ay umilaw sa ibabaw ng bedside table. Isang notifikasyon. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ang privacy ay mahalaga sa kanilang relasyon.
Ngunit ngayong gabi, iba. Ang pagdududa na kanyang pilit na itinatago ay mas malakas na sa kanyang respeto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang telepono. Hindi ito nakalak. Isang pagkakamali sa parte ni Myla o baka isang senyales mula sa tadhana. Binuksan niya ang message inbox. Walang kahina-hinala. Ngunit ang kanyang mga daliri na tila may sariling isip ay nagpunta sa trash folder. Sa folder ng mga recently deleted messages, may iisang mensahe doon, galing sa isang numerong hindi nakasave. Ang mensahe ay hindi buo. Tila pinutol ng sistema ang preview. Ang tanging nababasa niya ay ilang nakakakilabot na piraso ng mga salita. Pera. Kung hindi, malalaman ni Del Cielo ang lahat. Nanigas si Sylvan sa kanyang kinatatayuan. Ang telepono ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang kamay. Pera, malalaman ni Del Cielo. Ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Anong pera? At ano ang lahat na hindi dapat malaman ng pamilya niya, na hindi dapat niya malaman? Mula sa banyo, narinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa shower. Ang tunog na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila tunog na ngayon ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang mga bitak sa kanyang perpektong paraiso ay hindi na maliliit. Sila ay malalaki ng mga lamat. At nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na malapit na itong gumuho. Ang susi at ang address na ibinigay ni Don Ricardo ay naging santuwaryo ni Hiraya. Ito ay isang maliit na opisina sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa bayan. Isang silid na may isang mesa, isang silya at isang bintanang tanaw ang abalang kalye sa ibaba. Simple lamang, ngunit para kay Hiraya, ito ang kanyang kuta. Dito, siya ay ligtas. Dito, siya ay nakakapag-isip. Sa tulong ng mga mensaherong palihim na ipinapadala ni Don Ricardo, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Isang sobre na walang pangalan ang iniiwan sa kanyang pinto tuwing madaling araw. Sa loob nito ay mga kopya ng bank statement ni Myla na nagpapakita ng malalaking withdrawals. Isang litratong kuha mula sa malayo kung saan si Myla ay kausap ang isang kilalang politiko sa isang tagong restaurant. At ang pinakamahalaga, ang kumpletong pangalan at address ng pinagkakautangan ni Myla. Isang kilalang loan shark na may maruming reputasyon, hawak na niya ang lahat. Ang motibo, ang mga kasinungalingan, ang katotohanan. Isang gabi, habang pinagsasama-sama niya ang lahat ng dokumento sa isang folder, naramdaman ni Hiraya ang isang halo ng takot at determinasyon. Ito na ang sandata niya. Ito ang magpapalaya sa kanya. Ito ang magbibigay ng hustisya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay iabot ito kay Sylvan. Malapit na, bulong niya sa sarili. Kaunting-kaunti na lang. Ngunit tila ba ang tadhana ay may sariling, mas malupit na plano. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Hiraya? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Si Myla. Anong kailangan mo? Sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay matatag. Wala na ang dating takot. Narinig niya ang isang mapaklang tawa. Alam kong may binabalak ka. Huwag kang magkakamali, Hiraya. Kilala kita. At kilala ko rin ang matandang Del Cielo. Akala niyo matatalo niyo ako? Tapos na ang laro mo, Maila. Alam ko na ang lahat. Hindi, madiing sabi ni Myla. Ngayon pa lang ako magsisimula. Makinig ka. Kung hindi ka titigil, sisiguraduhin kong hindi lang ang lisensya mo ang mawawala sa'yo. Baka pati ang buhay mo. Hindi mo ako matatakot. Sagot ni Hiraya. Ganoon ba? Hamon ni Myla. Sige, para patunayan kong seryoso ako, magkita tayo. Ngayon din. Sa plaza, sa tapat ng simbahan, mag-usap tayo. Kung hindi ka darating, pupuntahan kita dyan. At sisiguraduhin kong bukas, ang pangalan mo ang nasa front page
ng dyaryo bilang isang stalker na nanggugulo sa pamilya namin. Click! Ibinaba na ni Myla ang tawag. Natigilan si Hiraya. Isa itong bitag. Alam niya yon. Ngunit anong pagpipilian niya? Kung hindi siya pupunta, gagawa at gagawa ng eksena si Myla. Kung pupunta naman siya, tiningnan niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang kanyang alas. Dala ang bigat ng desisyon, isinilid niya ang folder sa kanyang bag at umalis. Ang plaza ng Sansinag ay tahimik sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw at sa mga kandila sa loob ng lumang simbahan. Nakita ni Hiraya si Myla na nakatayo malapit sa isang batong upuan. Ang mukha nito ay halos hindi maaninag sa dilim. "Dumating ka," sabi ni Myla, walang emosyon. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Hiraya, na natiling may distansya sa pagitan nila. "Simple lang," sabi ni Myla. Dahan-dahang lumapit. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng hawak mo. Ang mga papel, ang mga litrato. Ibigay mo sa akin at hahayaan kitang mabuhay ng payapa." Umiling si Hiraya. "Hindi." Malalaman ni Silvan ang katotohanan. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Myla. Si Silvan, ang mahal kong si Silvan, maniniwala siya sa kahit anong sabihin ko. Para sa kanya, ako ang biktima. At ikaw. Tinitigan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. Ikaw ang desperada at obsessed na katulong. Hindi habang panahon, matapang na sagot ni Hiraya. Doon nagbago ang anyo ni Myla. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. "Binigyan kita ng pagkakataon, Hiraya." Bigla, sa isang iglap, isang nakakakilabot na plano ang nabuo sa mga mata ni Myla. Tumingin siya sa magkabilang gilid ng plaza. Walang katao-tao. Ito na ang kanyang huling kasinungalingan. Ang kanyang obra maestra. Itinutok niya ang kanyang mga kuko sa sarili niyang braso at kinalmot ito ng may diin, sapat para mag-iwan ng mahahabang pulang marka. Pagkatapos ay sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng gulat at sakit. "Ah!" Kasabay ng kanyang sigaw, sinadya niyang ipatilapon ang sarili sa magaspang na semento. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Tinulak niya ako. Ang baliw na to, gusto niya akong saktan. Napatulala si Hiraya. Hindi siya makagalaw sa sobrang gulat sa kanyang nasasaksihan. Bago pa man siya makapag-react, isang sasakyan ang mabilis na pumarada sa gilid ng plaza. Bumukas ang pinto. Si Silvan. Tumakbo ito palapit sa kanila. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang eksena. Si Myla, ang kanyang minamahal, nakahandusay sa sahig, umiiyak at may mga kalmot sa braso. At si Hiraya, nakatayo sa tabi nito, ang muka ay isang maskara ng pagkabigla. "Myla?" Sigaw ni Silvan at agad na lumuhod para tulungan ito. "Anong nangyari?" Humihikbing sabi ni Myla, itinuturo si Hiraya. "Sinundan niya ako. Inaatake niya ako. Sabi niya, papatayin niya daw ako. Silvan, natatakot ako." Lahat ng pagdududa na naramdaman ni Silvan sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Tumingin siya kay Hiraya at ang tingin na iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Ang pagkadismaya, ang pagkasuklam, ang pinal na hatol. "Ikaw," sabi ni Silvan. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Anong ginawa mo sa kanya?" "Wala," nauutal na sabi ni Hiraya. "Hindi totoo yan. Isang bitag." "Isang bitag," sigaw ni Silvan. "Nakikita ko ang ebidensya sa harapan ko. Isa kang sinungaling, isang magnanakaw, at ngayon, isa ka ring kriminal." "Silvan, pakinggan mo ako." "Hindi!" Putol niya. Maingat niyang itinayo si Myla. Inaalalayan ito. "Huwag ka nang lalapit sa pamilya ko. Kahit kailan."
Binitbit niya si Mela papunta sa sasakyan. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Kinabukasan, habang nakaupo siyang tulala sa loob ng kanyang maliit na opisina, may kumatok sa pinto. Isang unipormadong pulis ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang formal na dokumento. Sa pinakataas, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang tumapos sa lahat ng kanyang pag-asa. Restraining order. Ipinagbabawal sa kanya ang paglapit sa sinumang miyembro ng Pamilya del Cielo sa layong 100 metro. Hawak niya ang papel, ang hatol sa kanyang pagkatalo. Lahat ng pinto ay nagsara. Lahat ng bintana ay isinara. Ang katotohanan ay nasa loob ng isang folder sa kanyang bag, ngunit wala na itong silbi. Nasa labas siya, sa gitna ng kadiliman. At sa pagkakataong ito, tila wala nang sinumang mag-aabot sa kanya ng susi. Ang Grand Ballroom ng Hacienda del Cielo ay nagliliwanag. Ang mga eleganteng bisita na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas ay nagkalat. Hawak ang mga kopita ng champagne. May maririnig na malamyos na tugtugin mula sa isang string quartet sa sulok. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak, mamahaling pabango, at pera. Ito ang gabi ng engagement party ni na Sylvan at Myla. Ito ang gabi ng kanilang tagumpay. Nakatayo si Myla sa gitna ng lahat, suot ang isang puting bestida na kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Sa kanyang tabi, si Sylvan, gwapo at matikas sa kanyang suit. Sila ang perpektong magkapareha, ang larawan ng kaligayahan at kapangyarihan. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat paghawak ng kamay ay tila kinukunan para sa isang mamahaling magazine. Ngunit sa ilalim ng perpektong imahe na ito, si Sylvan ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Pilit niyang iwinawaksi ang alaala ng nangyari sa plaza, ang itsura ni Hiraya, ang restraining order na siya mismo ang nag-utos. Sabi niya sa sarili, ginawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit bakit? Sa gitna ng selebrasyon ay tila may kulang. Bakit ang tagumpay ay may lasang abo? Habang abala ang lahat sa pagbati, sa masayang magkasintahan, isang anino ang tahimik na gumalaw sa gilid ng ballroom. Si Lino. Nakasuot siya ng uniforme ng driver, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi para sa isang taong nagsisilbi. Ang mga ito ay matatalim, puno ng determinasyon. Sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone, ang kanyang bomba ay tila nag-iinit. Naghiwalay sandali sina Sylvan at Myla para asikasuhin ang iba't ibang bisita. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Lino. Lumapit siya kay Sylvan na kasalukuyang kausap ang isang business partner. Nagkunwari si Lino na may ibinubulong na importante. "Sir," sabi niya sa mahinang boses, "may kailangan lang po kayong marinig. Importante po." Napakunot ang noo ni Sylvan sa abala, ngunit mayroong kakaibang bigat sa boses ni Lino na hindi niya maaring baliwalain. "Sandali lang," sabi niya sa kanyang kausap, at sumunod kay Lino sa isang tahimik na pasilyo patungo sa kanyang opisina. "Ano ito, Lino? May problema ba?" Iritableng tanong ni Sylvan. Walang sinabi si Lino. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang audio file, at iniabot ito kay Sylvan. "Pakinggan niyo po, sir, mula simula hanggang dulo." Nagdududang kinuha ni Sylvan ang telepono. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Myla, malambing at mapang-akit. "Lino, kumusta ka na? Huwag ka namang magalit." Pagkatapos ay ang boses ni Lino, puno ng galit. "Nasaan na ang ipinangako mo?" At pagkatapos, ang unti-unting pagbabago sa boses ni Myla. Ang pagkawala ng lambing, ang paglitaw ng lamig, ang paglabas ng tunay niyang kulay. "Makinig ka sa akin, Lino Mendoza. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko. Nasa akin ang lahat ng baraha. Tandaan mo, kasabwat kita dito. Kapag bumagsak ako,
Kasama ka. Maging isang mabuting aso ka lang, Lino. Maghintay ka sa utos ko. At kapag tama na ang panahon, ihahagis ko sa iyo ang buto mo. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Sylvan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang marangyang tugtugin mula sa ballroom ay naging isang malayong ugong. Ang buong mundo niya, ang kanyang perpektong paraiso, ay gumuho sa loob lamang ng 30 segundo. Kasabwat, pera, aso, buto, ang babaeng kanyang minahal, ang ina ng kanyang anak, ang babaeng ipinagtanggol niya. Lahat ay isang kasinungalingan. Ibinalik niya ang telepono kay Lino. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging isang maskara ng hindi maipaliwanag na sakit at nag-aapoy na galit. Tumingin siya kay Lino. Bakit ngayon mo lang ito ipinarinig? Dahil natakot po ako, sir. Sagot ni Lino. Sa wakas ay nagpakita ng kahinaan. Pero hindi ko na po kaya. Hindi ko na kayang maging kasangkapan sa kasinungalingan niya. Tumango si Sylvan. Walang salita. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila yapak ng isang sundalong patungo sa kanyang huling laban. Pagpasok niya, ang lahat ay tumahimik. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang masayahing nobyo ay nawala. Napalitan ng isang taong may daladalang unos. Hinanap ng kanyang mga mata si Myla. Nakita niya itong masayang nakikipagtawanan sa mga bisita. Lumapit siya sa sound system, kinuha ang mikropono mula sa nagulat na MC at isinaksak ang cellphone ni Lino gamit ang isang auxiliary cable. "Excuse me everyone?" sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at matigas. Mayroon lang akong isang mahalagang anunsyo. O mas tamang sabihin, isang recording na gusto kong marinig ninyong lahat. Napatigil si Myla. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. At pinindot ni Sylvan ang play. Ang boses ni Myla, puno ng pagbabanta, ay pumuno sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga bulungan ng mga bisita ay napalitan ng isang nakabibiminging katahimikan. Lahat ng mata ay napako kay Myla, na ngayon ay nakatayo sa gitna, tila isang estatwang unti-unting gawa sa yelo. Nang matapos ang recording, ibinaba ni Sylvan ang mikropono. Naglakad siya palapit kay Myla. Bawat hakbang niya ay isang paghatol. Tumayo siya sa harapan nito, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. "Sino ang ama ng bata, Myla?" tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit sapat na para marinig ng lahat. Nanginginig ang mga labi ni Myla. "Sa Sylvan." "Hindi totoo yan. Pakana lang yan ni Lino. Huwag mong banggitin ang pangalan ko." Sigaw ni Sylvan. Sa unang pagkakataon ay nawalan ng kontrol. "Tinanong kita. Isang simpleng tanong. Sino? Ang ama?" Napuno ng luha ang mga mata ni Myla. Susubukan pa sana niyang gumawa ng isa pang dula, isa pang kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado, makapangyarihan, at pinal. Tapos na ang palabas. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may hagdanan si Don Ricardo del Cielo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila apoy. Ang kasinungalingan ay may hangganan, Myla. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. At mula sa dilim ng gabi, humakbang papasok sa liwanag si Hiraya Alcantara. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang babaeng nakatayo ng may dignidad. Ang kanyang mga mata ay matatag, handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Humakbang si Hiraya papasok sa ballroom at ang bawat yapak niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya ay puno ng pagtataka, pag-uusisa at paghuhusga. Ngunit hindi siya natinag.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tatlong tao sa gitna ng lahat. Kay Myla, na ang muka ay larawan ng purong lagim, kay Sylvan, na tila nakakita ng multo, at kay Don Ricardo, na ang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Don Ricardo ang unang bumasag sa katahimikan. Bumaba siya ng hagdan, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto siya sa gitna, sa pagitan ni Sylvan at ni Hiraya. Hinarap niya ang kanyang mga bisita. Isang paumanhin sa abalang ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang dapat sana'y isang selebrasyon ay naging isang gabi ng paglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan, gaano man kapait, ay kailangang lumabas. Tumingin siya kay Myla at ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng apoy. Matagal na akong may pagdududa sa iyong pagkatao, Myla. Masyadong perpekto ang iyong mga ngiti. Masyadong planado ang iyong mga galaw. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hiraya at ang kanyang tingin ay lumambot, napalitan ng respeto. Kaya't hinanap ko ang isang taong magiging panukat ng katotohanan. Isang taong dumaan na sa pinakamatinding pagsubok at napanatili pa rin ang kanyang dangal. Humarap siyang muli sa lahat. Ang babaeng ito, si Hiraya Alcantara, ay hindi isang magnanakaw. Siya ay isang biktima. Isang biktima ng isang malupit na kasinungalingan noon at isang biktima ng isang mas malupit pang kasinungalingan ngayon. Ipinahanap ko ang kaso niya. Nalaman kong ang lisensya niya bilang doktor ay binawi, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa isang sabwatan na gawa ng isang mainggiting kasamahan. Siya ay inosente at dinala ko siya rito sa aking pamamahay para subukan ng ginto, para makita kung sino ang tunay na kumikinang at kung sino ang peke. Bawat salita ni Don Ricardo ay tila isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Myla. Oh, hindi! Desperadong sabi ni Myla, naghahanap ng huling kakapitan. Itinuro niya si Hiraya. Sinungaling siya! Lahat kayo! Niloloko niya kayong lahat! Ngunit wala nang naniniwala. Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang folder. Naglakad siya palapit, hindi kay Sylvan, kundi sa mesa sa gitna. Ipinatong niya ito roon at binuksan. Ang liham mula sa pinagkakautangan mo ng 5 milyon, sabi ni Hiraya. Ang boses ay matatag, habang inilalabas ang gusot na papel. Ang mga litrato mo, kasama ang isang kilalang politiko, at ang medical records ng pamilya Del Cielo, na nagpapatunay na ang birthmark ng anak mo ay imposibleng magmula sa dugo nila. Ang huling ebidensya ang tuluyang nagpaguho kay Myla. Ang kanyang pagtanggi ay naging isang nakakakilabot na hikbi. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumalat sa paligid niya na tila isang puting bulaklak na nalalanta. Oo! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng lason. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Oo, ginawa ko. Ginawa ko ang lahat. Dahil sawang-sawa na akong maging mahirap. Sawang-sawa na akong laging talo. Karapatan ko ito. Karapatan kong maging masaya. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang malagim na musika ng kasakiman at desperasyon. Nagpatuloy siya sa paghagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Nakatayo si Sylvan, tila isang estatwa. Ang babaeng kanyang minahal, ang ina ng batang kanyang inakalang anak, ang buong mundo na kanyang binuo. Lahat ay gumuho sa harap niya. Ang sakit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. At sa gitna ng kawalan na yon, isang mukha lamang ang kanyang nakita. Ang mukha ni Hiraya. Ang babaeng kanyang hinusgahan. Ang babaeng kanyang sinaktan. Ang babaeng kanyang ipinagtulakan palayo.
Dahan-dahan, tila ba bawat galaw ay nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Humakbang siya palayo kay Myla at palapit kay Hiraya. Huminto siya sa harapan nito. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Ngunit para kay Sylvan, silang dalawa na lang ang tao sa silid. Tinitigan niya ang mga mata ni Hiraya. Nakita niya roon ang sakit na idinulot niya. Ang pagod, ang dignidad na pilit niyang winasak. Ibinaba niya ang kanyang tingin, ang kanyang balikat, na laging tuwid at puno ng pagmamataas, ay bahagyang bumagsak. Sa harap ng babaeng ito, hindi siya ang makapangyarihang Sylvan del Cielo. Isa lamang siyang lalaking nagkamali. Isang lalaking naging bulag. "Patawarin mo ako, Hiraya," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Halos isang bulong na puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Naging bulag ako." Hindi niya hinawakan si Hiraya. Hindi niya sinubukang magmakaawa. Inilahad lamang niya ang kanyang pag-amin, ang kanyang kahihiyan, para makita nito. Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin siya kay Sylvan at sa kanyang mga mata, walang galit, walang ngiti ng tagumpay. Ang tanging nakita ni Sylvan ay isang malalim, nakakalunod na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa kanya, para sa lahat ng nasayang, para sa lahat ng kasinungalingang sumira sa kanila. Nanatili siyang tahimik at ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Iniiwan nitong nakabitin sa hangin ang tanong ng kapatawaran, isang tanong na tanging panahon na lamang ang makakasagot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa Hacienda del Cielo ay unti-unting humupa. Naging isang alamat na ibinubulong na lamang sa mga mamahaling pagtitipon. Si Myla Imperio, matapos harapin ang samut-saring kaso ng paninirang puri at panloloko, ay nawala na sa sirkulasyon, dala ang kahihiyan at ang mga bunga ng kanyang mga kasinungalingan. Ang bata, na walang kasalanan sa lahat, ay nasa pangangalaga na ng pamilya ng kanyang tunay na ama, malayo sa gulo na nilikha ng kanyang ina. Sa maliit na bayan ng Sansinag, isang bagong pag-asa ang sumisibol. Sa tulong at pondo mula kay Don Ricardo, na naging paraan niya ng paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari, muling binuksan ni Hiraya ang kanyang pangarap. Ngunit hindi na ito isang pangarap ng karangyaan o pagkilala. Ang Kalinaw Community Clinic ay isang maliit ngunit malinis na gusali sa gitna ng bayan. Ang pangalan nito, na nangangahulugang kapayapaan, ay sumasalamin sa misyon nito. Dito, si Dr. Hiraya Alcantara ay nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga hindi gaanong pinalad, mga magsasaka, mangingisda, mga ina, at kanilang mga anak. Ang kanyang mga kamay, na minsang hinamak, ay muling naging instrumento ng paggaling. Isang hapon, habang ginagamot niya ang sugat sa tuhod ng isang batang nadapa, naramdaman ni Hiraya ang isang pamilyar na presensya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ito. Si Sylvan del Cielo, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng puting t-shirt at maong. Pawisan, hawak ang isang mop. Tahimik niyang nililinis ang sahig ng klinika. Ang bawat galaw ay puno ng ingat, na tila ba ang simpleng gawaing iyon ang pinakamahalagang trabaho sa mundo. 3 buwan na ang nakalipas mula ng unang beses siyang magpakita. Pansamantala niyang iniwan ang posisyon bilang CEO ng kanilang kumpanya. Ipinasa ito sa isang pinsan. At araw-araw, mula umaga hanggang hapon, naroon siya sa klinika. Hindi bilang isang del Cielo, kundi bilang isang volunteer. Siya ang taga-ayos ng mga gamit. Siya ang tagalinis. Siya ang tagabuhat ng mga kahon ng gamot. Hindi siya nagsasalita, maliban kung kinakailangan. Hindi siya humihingi ng pansin. Ang tanging ginagawa niya ay magtrabaho at mula sa malayo, panoorin si Hiraya na mayroong ekspresyon ng paghanga, pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan
sa kanyang mga mata. Nang matapos gamutin ang bata, tumayo si Hiraya at nagpunta sa maliit na pantry para magtimpla ng kape. Pagod na siya. Ang buong araw ay puno ng mga pasyente. Sumunod sa kanya si Sylvan, ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Kinuha nito ang isa pang tasa. "Gusto mo ng kape, Doc?" Tanong nito sa mahinang boses. Ang pagtawag nito sa kanya ng Doc ay puno ng respeto. Tumango si Hiraya. "Salamat." Nagtimpla si Sylvan ng 2 tasa ng kape at iniabot ang isa kay Hiraya. Ito ang pinakamahabang sandali na sila'y magkasama, nang sila lang, nang walang tensyon, walang galit, walang kasinungalingan. "Masaya ako na makita kang nakangiti ulit, Hiraya," sabi ni Sylvan habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ito isang papuri na may halong pambobola. Ito ay isang simpleng pag-amin. Tinitigan ni Hiraya ang kanyang tasa. "Natagpuan ko na ulit ang sarili ko dito," sagot niya. "Ang pagiging doktor ay hindi pala tungkol sa titulo. Tungkol pala ito sa pagtulong." Tumango si Sylvan. "At ang pagiging tao," dagdag niya, "ay hindi pala tungkol sa yaman. Tungkol pala ito sa pag-amin ng pagkakamali." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito isang katahimikang nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. "Sylvan," sabi ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. "Salamat sa paglilinis ng sahig," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sylvan. Isang totoong nangiti sa unang pagkakataon. "Walang anuman. Marami pa akong kailangang linisin." Alam nilang pareho na hindi lang sahig ang tinutukoy niya. Isang matandang babae ang pumasok sa klinika, inuubo. Agad na ibinaba ni Hiraya ang kanyang tasa. Ang doktor sa kanya ay muling nabuhay. "Sandali lang," sabi niya kay Sylvan, at lumabas para asikasuhin ang pasyente. Naiwan si Sylvan sa pantry. Pinanood niya si Hiraya habang malumanay nitong kinakausap ang matanda. Habang sinusuri ito ng may buong pag-aalaga. Nakita niya ang liwanag sa mukha nito. Isang liwanag na mas maningning pa sa lahat ng diamante sa mundo. Bumalik siya sa paglilinis. Habang nagpupuna si Hiraya ng stethoscope, napatingin siya sa direksyon ni Sylvan. Nakita niya itong nakayuko. Seryosong kinukuskos ang isang mantsa sa sahig. Ang dating aroganteng milyonaryo ay nawala na. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang taong nagsisikap, isang taong nagbabago, at sa kauna-unahang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan, nang walang sakit, nang walang galit, nginitian siya ni Hiraya. Isang simple, maliit, ngunit totoong matatong ngiti. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig, hindi pa. Ngunit ito ay isang pangako ng pagpapatawad. Isang pangako ng isang posibleng simula, isang Hiraya ng bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni na Hiraya at Sylvan sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa at pangalawang pagkakataon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig, at naging bahagi ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang paglalakbay din para sa akin. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang bigat ng pasanin ni Hiraya, ang pagkabulag na dulot ng pag-ibig kay Sylvan, at maging ang desperasyon na nagtulak kay Myla sa kadiliman. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala sa atin tungkol sa pag-asa. Isang paalala na gaano man tayo itulak ng mga pagsubok sa pinakamababang antas ng ating buhay, palaging mayroong puwang para bumangon, na ang tunay na kapatawaran ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging susi na magpapalaya sa ating mga puso mula sa bigat ng nakaraan. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi natatagpuan sa karangyaan o perpektong mga pangako, kundi sa tahimik na pag-unawa,
pagtanggap, at paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay ni Hiraya? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga. Ito ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paghahabi ng mga kwentong magbibigay kulay at aral sa ating lahat. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento at panibagong paglalakbay ng puso.